Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinalaga mo ang unang pag-aani ng iyong mga apostol sa pagdanak ng dugo ni Santiago. Ipagalo mong tumibay ang iyong sambayanan sa kanyang pagpapahayag ng pananampalataya at lubusang pagkakamit ng pagdalangin niyang puspusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay hamak. Kumbaga sa sisidlan ay palayok lamang upang ipakilalang ang di malirip na kapangyarihan ay sa Diyos at hindi sa amin. Ginigipit kami sa kabi-kabila, ngunit di nagagapi. Kung minsay nag-aalinlangan kami, ngunit di nawawalan ng pag-asa. Pinag-uusig kami, ngunit di nawawalan ng kaibigan. Naibubuwal, ngunit di tuluyang nailulugmok. Lagi kong taglay sa aking katawan ang kamatayan ni Jesus upang sa pamamagitan ng katawan ko'y mahayag ang kanyang buhay. Kami laging nabibingit sa kamatayan alang-alang kay Kristo
upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kaniyang buhay. Ano pat habang ako'y dahan-dahang namamatay, nagkakaroon naman kayo ng buhay na walang hanggan. Sinasabi sa kasulatan, nagsasalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya. Bunga ng gayong diwa ng pananampalataya, nagsasalita rin ako sapagkat ako may sumasampalataya. Sapagkat nalalaman kong ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Hesus, ang siya ring bubuhay sa akin kasama niya at magdadala sa inyo at sa akin sa kaniyang piling. Ang lahat ng pagtitiis ko ay sa kapakanan ninyo upang sa pagdami ng mga nakatatanggap ng mga kaloob ng Diyos, lalo namang dumami ang magpapasalamat at magpupuri sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Ang nagtanim ng may luha ay aaning na natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Siyon ay ibalik, ang nangyaring kasaysayang parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masayang nagsiawit. Ang nagtanim ng may luha ay ani natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila, anong rikit. Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon, kagalakay, di kawasa. Ang nagtanim ng may luha ay ani ng natutuwa. Kung paanong inuulan yaong mga tuyong batis, sa sariling bayan namin kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtanim sa may luha, bayaan mo na mag-aning masasaya't natutuwa. Ang nagtanim ng may luha ay aani ng natutuwa. Yaong mga nagsihayong dalay binhit na nanangis, ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik. Ang nagtanim ng may luha ay aani ng natutuwa. Tatayo na po ang lahat. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo, kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin, kaya't lumuhod siya sa harapan ni Jesus.
Ano ang ibig mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, sana'y ipagkaloob ninyo sa dalawa kong anak na ito ang karapatan na makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko'y babatahin nga ninyo. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan ng aking Ama. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang pinuno ng mga hintil ay naghahari sa kanila, at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sinuman sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod, at sinumang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo. Tulad ng anak ng tao na naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Patuloy po nating isama ang kaligtasan ng lahat ng higit na naapektuhan at dinadaanan ng magkakasunod na bagyo. Kaya nga po ngayon, sa araw na ito ay ginugunita natin at pinagdiriwang ang kapistahan ng isa sa 12 alagad at isa sa magkapatid na mga anak ni Zebedeo, si Apostol Santiago o Saint James. At sila po ay tinaguri ang Boanerges o anak ng yung kanilang pagiging mapusok. No? Dahil sabi din naman, matapos ang kanilang pag-aaral kay Jesus, sila naman talaga ay natuto kung kaya't sa kanilang pagpapahayag ng mabuting balita, naging effective at kumbaga yung pag-iimpluwensya sa mga taong nakakarinig sa kanila ay napaka-effective dahil po sa kanilang pananalita o pagpapahayag. Pero bago sila umabot doon, isa sa mga aral na kanilang natutunan ay itong ating narinig na kwento sa ating pong ebanghelyo na kung saan lumapit sila kay Jesus kasama ang kanilang ina para idulog na sila ang maupo sa kanan at kaliwa kapag si Kristo ay naghahari na. Dahil ang isipan din marahil nila kasama ang kanilang ina, yung tinatayo at pinapaliwanag ni Kristo na kaharian ay yung kaharian na inaakala ng tao. No? May palasyo, mayroong kastilyo o kung anuman. No? At dahil nga magiging hari si Kristo, so kailangan mayroong kanan at kaliwang kamay. Pero hindi pa ito lubos na malinaw sa kanila noon. Pero sabi nga ni Kristo, alam mo ba kung ano ang inihingi mo? Ano ang inihiling ninyo? Siguro marahil kayo po, no? Karamihan sa inyo dito ay mga magulang na at ang tangi ninyong hangad ay malagay sa isang magandang pwesto o kalalagayan ang inyong mga anak. Tinitiyak niya, gusto niyong matiyak yan na maayos sila. Pero dito nga, ang tanong ni Kristo, kaya niyo bang batahin ang hirap na babatahin ko?
Kaya nyo ba? Sumagot naman sila na kaya, kung kaya talagang sinubok at dumaan sila sa matinding pagsubok. Kaya nga si Santiago, o Apostol Santiago, ay nag-alay din ng kanyang dugo. Kung kaya siya ay isa sa mga martir na dahil sa pananampalataya, dahil sa mabuting balita, ay inalay ang kanyang sariling dugo para lamang mas marami din ang mapagpahayagan at makarinig ng mabuting balita. Pero ang isa pa pong nais ko kayong anyayahan na mapagnilayan, gaya ng sabi ko kanina, sa mga magulang, ang gusto nyo naman talaga ay matiyak na nasa mabuting kalagayan ang inyong mga anak. Kaya lang, yung motivation, o anong nagmo-motivate sa inyo at paano nyo minomotivate ang inyong mga anak para maging magaling. Sa mundo natin ngayon, maraming nagpapagalingan, maraming magaling, at dahil maraming magaling, wala tuloy tayong nararating. Marami tayong magagaling na engineer, pero bakit sira-sira ang kalye? Marami tayong engineer, pero bakit hindi nagpa-function ang mga flood control project? Marami tayong magagaling na mga leader, pero bakit maraming mas naghihirap? Parang mas maraming magagaling na leader na self-proclaim magagaling, pero bakit hindi tayo umaasenso? Kasi nagsisimula lagi sa paano mo minotivate ang iyong mga anak simula nang sila ay nagkakaisip pa lang. Halimbawa ngayon, sa mga apo ninyo, sa mga anak ninyong maliliit, tinuturuan nyo ba sila na maghugas ng plato? Tinuruan nyo ba sila na maghawak ng walis at tambo? Kasi yun pa lang, basic pa lang, di ba? Kaya nga, bakit gusto natin maging magaling? Maging magaling na doktor, maging magaling na lawyer, maging magaling sa kung anumang propesyon. Malinaw naman sa atin kasi gusto nating tumulong sa ating kapwa. Kaya lang, sa simula pa lang, medyo mali na at hindi na tama yung ating pagmamotivate. Kasi kapag nag-aaral na sila, hindi na sila pagagawin ng gawaing bahay. Iaasa na lang sa mga katulong. Kaya yung mga magagaling, yan, magaling lang mag-utos, pero hindi magaling kumilos o gumawa. Sa tingin niyo po, naturuan ba ang mga bata o iniisip niyo lagi ayaw niyo silang mahirapan, ayaw niyo silang mapagod? Kaya nga, pati pagsakay sa tricycle, sa jeep, hirap na hirap ang mga kabataan ngayon. Pati yung pagpunta sa palengke, hindi marunong pumunta ng palengke. Kasi lagi nandyan, ready na, kakain na lang. Pero hindi mo tinuruan, papaano sila mabuhay. Yun yung tunay na magaling . Yung hindi utos ng utos, kundi yung marunong gumawa. Kaya kapag nagtrabaho na, kapag nakagraduate na, paano nabubuhay? Magmagaling lang. At nadadala natin yan hanggang sa pagtanda, hanggang sa paglaki natin, kahit nga paglaki natin, pagtanda natin utos na lang tayo ng utos. And ine-expect natin na tayo ang pagsisilbihan. Nagdidiman tayo na pagsilbihan tayo. Hinay-hinay din po, no? Sabi, madalas ko po itong pinapaalala, no? Kasi minsan sa kagustuhan natin maging magaling, nakakalimutan natin maging mabuting tao. Amen? Si Santiago, kapatid ni Juan, ay tinawag mula sa pagsususi ng kanyang lambat
upang sumunod kay Kristo. Sa tulong ng apostol na natutong maglingkod sa iba, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang mga lingkod ng simbahan naway gampanan ang kanilang tungkulin sa diwa ng paglilingkod at paglalaan ng sarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa bayan naway makatupad sa kanilang tungkulin ng may katapatan at pag-aalay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Magkaroon nawa ng maraming kabataang bukas loob na tutugon sa tawag para sa pagpapari at buhay relihiyoso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway matutong makibahagi sa kalis ng paghihirap ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway tanggapin sa kagalakan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Kaligtasan para sa lahat ng mga sinasalanta ng bagyo at binabaha. Ganon din para sa lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, tang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito ay inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lamika, dalisayan mo kami pakundangan sa nagliligtas na binyag ng iyong anak, upang sa kapistahan ni Apostol Santiago na niloob mong unang makainom sa kanyang kalis, kami makapaghandog ng haing iyong tinatanggap na matamis sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan. Ito ang ginanap na pananagutan ng gili mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan.
Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawid ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kami tulungan mo pakundangan sa pagdalangin ni Apostol Santiago. Ngayong sa kapistahan niya'y masaya kaming nakinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.